Maaga pa lang si Elena ay dumating sa opisina, dala ang laptop at isang tasa ng mainit na kape. Habang naglalakad sa hallway, ramdam niya ang malamig na hangin ng pagdududa at pagtataka sa mga mata ng bawat empleyado. Tahimik silang nagbabalik tanaw, may halong bulungan sa bawat kanto. Ang ilang nagtatanong, ang ilan na may tahimik na nakatingin sa kanya, parang sinusuri ang bawat kilos. Si Claudia ay nakatayo sa tabi ng pintuan, hawak ang pila ng dokumento at liham. Ang ngiti sa labi niya ay hindi basta ng ngiti, may halong paninira at pagkontrol. Sa bawat titig niya kay Elena, ramdam ng lahat ang tensyon. "Good morning, Elena." Malakas at malinaw ang bati ni Claudia. Mukhang may mga bagay pa tayong kailangang ilahad sa harap ng lahat. Hindi ito simpleng paninira, ito ay pagsubok sa katatagan mo. Huminga si Elena ng malalim. Alam niya na hindi ito basta laban sa opisina o paninira, isang personal na labanan na maghahatid sa kanya sa nakaraan ni Mang Arturo at sa katotohanan ng kanilang pamilya. Habang naglalakad siya sa conference room, iniisip niya ang bawat sakripisyo at tagumpay, ang bawat araw na ginugol niya para sa proyekto, ang bawat hakbang na ginawa para sa integridad at dignidad ng kanyang koponan. Pagdating sa harap ng lahat, tumahimik ang buong room. Ang bawat mata ay nakatuon sa kanya, ang bawat paghinga ay tila huminto sa anticipation. Binuksan niya ang laptop, isa-isa niyang ipinakita ang mga datos ng proyekto, mga kontrata, financial reports, progress reports, at approvals ng board. Ito ang patunay ng dedikasyon, ang kanyang koponan at ang integridad ng bawat hakbang na kanilang ginawa. Ngunit si Claudia ay hindi sumusuko. Ngunit hindi lang ito tungkol sa trabaho, mariing wika ni Claudia. Ito ay tungkol sa nakaraan, sa mga desisyon na ginawa, sa mga lihim na itinago, at sa mga aninong muling bumabalik upang sirain ang imahe mo at ng iyong pamilya. Hindi pwede baliwalain. Dito na nagsimula ang mas masalimuot at emosyonal na labanan. Hindi lamang sa salita, kundi sa bawat titig, kilos, at bawat hakbang sa conference room. Nakita ni Elena ang lakas sa sarili. Ang bawat takot ay pinalitan ng determinasyon. Sa tabi niya si Mang Arturo ay tahimik ngunit matatag, isang haligi ng suporta at gabay. Pinagmamasdan niya si Elena. Nakikita ang tapang sa kanyang mga mata at ang tibay sa kanyang tindig. Ramdam niya handa na si Elena na harapin ang anino ng nakaraan at ipaglaban ang katotohanan. Habang tumatagal ang araw, unti-unting lumalabas ang mga lihim. Lumang sulat, kontrata at testimonya mula sa mga taong matagal nang wala sa eksena. Ang bawat dokumento ay tila pinalalaki ang tensyon sa loob ng opisina. Ngunit sa bawat revelation, mas lumalakas ang loob ni Elena. Naiintindihan niya ang tunay na laban ay hindi para sa galit o paninira, kundi para sa katotohanan, integridad at dignidad. Sa isang iglap, tumayo si Mang Arturo at nagsalita sa harap ng lahat. "Oh, nagsimula ako sa pinakaibaba. Nagwalis ng sahig, naglinis ng CR, nagbuhat ng basura, pero hindi ako nagnakaw, hindi ako nanloko. Hindi ko ibinenta ang konsensya ko kahit gutom ang anak ko noon. Nang mahalin ko ang batang hindi ko kadugo, ginawa ko iyon ng buong puso at hindi ko ikinahihiya. Napatingin ng iba, may napayuko, may napatingin sa mesa." Ang bigat ng katotohanan ay unti-unting bumabalot sa kanila. Tumayo rin si Elena, puno ng tapang. "Kung husgahan ninyo ako dahil sa pinanggalingan ko, handa akong tanggapin. Pero huwag ninyong idamay ang taong nagligtas sa akin sa lansangan." Ang bawat tagumpay at integridad ay pinaglaban ng puso, hindi ng dugo. Tahimik ang board. Ang mga mata ay nakatuon sa bawat galaw niya. Temporary suspension ng ilang projects ay ipinagpaliban, ngunit hindi siya tinanggal. Napagtanto ng lahat na ang tunay na lakas ay hindi sa posisyon o dokumento, kundi sa tibay ng puso at integridad. Paglabas nila sa gusali, magkatabi silang naglakad ni Mang Arturo sa ilalim ng maulap na langit. "Natatakot ka ba?" tanong ni Elena. "Oh," sagot ni Mang Arturo. "Pero mas natatakot akong sumuko. Alam nila, ang buhay ay puno ng laban. Ngunit, ang pinakamahalagang laban ay hindi sa opisina o tao, kundi sa dignidad, katotohanan, at puso ng pamilya. Ang nakaraan ay maaaring sumubok sa iyo, ngunit ang tapang at katapatan ay magdadala sa iyo sa liwanag. Ang pinanggalingan mo ay pundasyon ng tibay ng karakter, hindi hadlang sa tagumpay. Huwag matakot harapin ang mga anino ng nakaraan. Doon mo matutuklasan ang tunay na lakas mo. Integridad at tapang ay mas mahalaga kaysa pansamantalang kapangyarihan o paninira. Sa bawat luha at sakripisyo, may gabay ang Diyos na ramdam sa puso. Ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo lamang,
kundi sa sakripisyo, pagmamahal, at pagtanggap. Isaya 46:4. Ngunit ang Diyos ay aking kanlungan at lakas, isang matibay na tulong sa oras ng kagipitan, kaya hindi ako matatakot kahit na bumagyo ang lupa at gumalaw ang mga bundok sa puso ng dagat. Isulat sa comments ang salitang ka-smart kung naniniwala kang kahit gaano kabigat ang unos, may lakas ka pa ring bumangon at lumaban. I-share ito sa isang taong tahimik na lumalaban araw-araw. Abangan ang susunod na episode ng Sa Likod ng Dura at Dugo dahil mas lalalim ang paghuhukay sa nakaraan ni Mang Arturo at mas titindi ang pagsubok kay Elena. Gusto mo bang makasave sa binibili mo? Bumisita sa Smart Save to Shop. Link nasa comment section. Kung nagustuhan mo ang video, mag-like, comment, at share. Malaking tulong ito sa amin. Sundan mo rin kami para updated sa bagong videos. Forever bless. God bless. Ingat lagi.